Hi, naniniwala ka ba na kapag may pintong nagsara may magbubukas? For sure, marami diyan nakaka-relate, marami ang naniniwala. And personally, ako naniniwala din diyan dahil nangyari na yan sa akin at nangyayari pa rin yan sa akin hanggang ngayon. So just a little story time. I've been in the virtual assistant space or freelancing space kasi since 2010 eh. So almost 15 years this year. Kasi October ako nag-start, tanda ko yun. October 2010 ako nag-start. Nasa call center pa ako noon. Pero, nagpupuyat na ako since 2006, since pumasok ako sa call center. And then, I was working 12 to 16 hours a day. Medyo nabawasan lang yun nung nagkaanak na ako. And that's the time that I learned how to outsource. Ayun, hanggang sa makabuo ako ng sarili kong agency. Ngayon, within that span of time, I was always praying to God na sana dumating yung time na makatulog na ako sa gabi, magkaroon ako ng regular sleep pattern, yung maging normal ang takbo ng buhay ko. Tulog sa gabi, gising sa umaga, tatrabaho sa umaga or sa maghapon. Yun. So, yun yung gusto kong mangyari. At the same time, magkaroon pa rin ako ng mas maraming oras para sa family ko. Kasi within that span of years, parang nakikita ko na yung epekto ng puyat sa akin. Na nagbabago yung mood ko, madalas ako nagagalit, madalas akong nagkakasakit, like dumadating sa point na sobrang sakit ng ulo ko ng 1 week, 2 weeks, dire-diretso, walang tigil, kahit anong inumin kong gamot, hindi siya gumagaling. Nagpa-consult na ako sa doctor, akala ko yung mata ko lang, ganyan. Yung doctors na nagtingin sa akin, palagi nila sinasabi na ano lang yun, yung parang stress lang, tension pain, gano'n. Yun nga, nakikita ko na yung epekto. And since, imagine, nagpupuyat na ako since before 2006 until recently nga, ayun. So, I was always praying to God na gusto ko lang na maging normal yung takbo ng buhay ko. But the thing is, yes, it happened. Like, parang napapansin ko na unti-unti natatanggal yung mga clients namin na pang gabi. Until yung last one na pang gabi, natanggal na siya first week ng August. And yun pa yung isa sa pinaka, let's say, premium client ko. At the same time, isa sa pinakamatagal, isa sa long-term clients namin. It was painful kasi until now, di pa rin niya ako nababayaran. But, sobrang nakakalungkot na nawala sila kasi at the same time, kailangan ko rin magtanggal ng tao. So, yung natira sa akin, puro flexible time na at mga pang-umaga. Yun. So, bumalik sa akin yung dasal ko before na ito na siya na binibigay na sa akin. Pero, yun nga lang, may kapalit. Naging malaki yung kapalit. Malaki talaga para sa akin yung nawala kasi, of course, premium client ko nga siya. Isa sa mga premium clients ko nga siya. So, but then, tinanggap ko na siya at feeling ko nagkaroon ako na redirection into something that I really, really wanted. Into something na gusto ko talaga. Kahit napapagod ako, nai-enjoy ko siya. So, I think that's something na doon ako na-redirect. At the same time, I have time to do this. I have time to do content creation for my own, hindi na para sa mga clients lang. Kahit pa paano may mga ginagawa pa rin naman ako. Yun na nga, mas flexible na yung time ko ngayon. At the same time, nakakapag-work na ako sa umaga at nakakatulog na ako sa gabi. So, God is really good talaga, sasaktan ka lang niya. Masasaktan ka lang niya. Pero alam mo yung maganda magiging kapalit. So, kung ikaw nasasaktan ka ngayon, nahihirapan ka ngayon, alam mo yon yung parang tingin mo parang worth it pa ba to? Gusto ko pa ba to? Kasi yung pagiging virtual assistant, ginusto ko yun talaga eh. Ginusto ko siya. Natutunan ko siyang mahalin talaga. At napakalaki ng utang na loob ko talaga sa pagiging virtual assistant at pagiging freelancer na rin at the same time. Dahil kung hindi dahil doon, hindi ako magkakaroon ng komportableng buhay na meron ako ngayon.
at hindi ko ma-share yun sa mga taong malalapit sa akin. Yun. But then, dumating sa point na talagang, alam mo yun, bukod sa pagod na yung katawan mo, pagod na rin yung utak mo. And at the same time, naghahalo-halo na rin yung emotions. Dumating na sa point na talagang, worth it pa ba to para pa kaya ako dito? Para dito pa kaya ako? Ganyan. So, ngayon na tingin ko na binigyan na sa akin ni Lord yung matagal ko nang pinagdadasal, although may kapalit, para sa akin, siguro kung ano yung binigyan niya sa akin ngayon, yun na lang din yung, alam mo yun, yung i-nurture ko, yun na lang din talaga yung alagaan ko. And for sure, there's a reason bakit ngayon pa lang, napaaga nga, kumbaga parang napaaga yung retirement ko sa pagpupuyat. Sabi ko pagdating ko ng 40, saka lang ako titigil magpuyat. But then, napaaga, I'm just 38. I'm just 38. So, napaaga siya. Kahit gano'n, I'm thankful, I'm happy now na nangyari yung pinagdadasal ko. So, for me, it's worth the wait. It's worth the sacrifices. So, nasa sa akin na lang talaga yun to nurture it, to take care of it, to love the life that God is giving me right now. So, yun. Although my income is not the same as before, hindi na rin ganun karami yung clients, or hindi na rin ako masyado ganun karami yung tao, but then hindi naman ako stress. Nakatulog ako sa gabi at the same time. I have peace. At the same time, nagagawa ko rin yung mga gusto kong gawin na hindi ko nagagawa before because I was too busy. Still, patuloy pa rin naman ako na kung merong mga bagong opportunities, bagong clients na darating, nakakailanganin ng tulong ko or tulong ng team namin, why not? So, we're still open to any possibilities. Mas grateful lang siguro ako na ngayon, kahit na paminsan-minsan mag-worry ka financially, oo, but then God will always provide. My point is, kung nahihirapan ka ngayon, kung feeling mo hindi na worth it yung ginagawa mo, or kung kine-question mo na yung sarili mo, kung hindi na maganda yung pakiramdam mo, just wait. God will definitely redirect you into something na mas mag-excel ka, something na mas mamahalin mo, and something na mas fit para sa'yo. So, just wait and see. God works in mysterious ways.